Hi guys, welcome to my mini vlogs. Samahan nyo naman ako sa aking pang-araw-araw dito sa gawaing bahay. So dito nga pala guys ay gumawa nga pala ako ng fresh na juice. So mga iba't ibang prutas ito guys. Merong pipino, apple at lemon. Nakaugalian na nga pala namin itong juice tuwing umaga. So bali tuwing umaga guys ay umiinom kami ng fresh na juice galing sa mga fresh na prutas guys. Tuwing umaga habang hindi pa kami kumakain ng almusal ay ito muna ang inuuna namin inumin sa tuwing umaga. Dahil maganda ito sa ating katawan tuwing umaga lalo na sa mga maraming sakit ay maganda ito sa ating katawan. Alam nyo ba guys, itong juicer na ito ay napakatagal na ito. Ilang taon na ang bata na ito guys ngayon ay nasa magpo 14 years old na ngayon. So ganun katagal na itong juicer na ito. Alam nyo ba guys na malaking tulong itong juicer sa amin dahil kahit anong gawin mo, pwede siya dito. So diretso sala na pala yan siya, hindi na siya kailangan salain. So ganyan guys, fresh na fresh. Napakaganda nito sa katawan. Yung hindi ka pa nakatake ng kape, tapos ito yung unahin mo sa pag-inom, masarap sa pakiramdam. Hindi ka lantang gulay sa buong maghapon dahil maganda siya sa ating katawan. Pwede mong paghalo-haluin kahit anong klaseng mga prutas dyan guys. Minsan hinahaluan namin ng celery. Maganda rin yun sa ating katawan ang celery. Luya, pwede siyang paghaluin. Kahit anong prutas pwede siyang paghaluin. Ang pinaka-favorito ko talaga ay cucumber at saka carrots or apple at saka carrots. Pero dito dahil may sakit itong isa, sinasamahan namin ng iba't ibang prutas para maganda na sa ating katawan at nilinis yung mga toxic sa katawan. So ayan. So maganda talaga to sa ating katawan. So kayo dyan kung meron kayong mga sakit-sakit ay pwede nyo itong gawin tuwing umaga habang hindi pa kayo nakapag-take ng coffee. Sa paraan na ito ay mabawasan natin ang iba't ibang karamdaman sa ating katawan. At pagkatapos ko nga mag-inom ng juice ay umupo ng slight lang ay bumalik naman ako dito sa kusina dahil ang kusina ko ay binagyon na. So bago ko hugasan ang aker ay linisin ko muna ang aking lababo. Hugasan ko muna lahat ang mga plato para hindi hassle pag naghugas na ng juicer. Dahil kailangan mo yun lagi linisan ang juicer tuwing matapos gamitin. So kailangan talaga siyang malinis para every time na gusto mong gamitin ay dire-diretso na. Kayo rin ba guys, paano nyo inalagaan ang iyong katawan o ang iyong buhay? Paano nyo inalagaan para humaba ang ating buhay? So maraming hindi nakaintindi sa ating pangangatawan. Maraming hindi nakaintindi sa ating kalusugan. Ang karamihan, inintindi nila yung kalusugan nila kung mayroon ng sakit. Tama guys, di ba? So habang bata pa lang ay alagaan na ang ating katawan dahil nasa iyo nakasalalay ang kaligtasan ng iyong katawan o ang iyong buhay dahil mahirap lalo na maliliit pa ang mga bata o mga kasama mo. Payo lang yan ng isang kaibigan o payo lang bilang para sa sarili dahil mahirap talaga magkasakit. Tingnan mo yung kasama ko sa buhay, marami siyang sakit dahil noon ay 1D millionaire siya. Inom ngayon, inom bukas, inom pa sa sunod. So ngayon marami siyang sakit, so kawawa yung maliit niyang anak. Sa mga lalaki dyan na hindi nakikinig sa mga asawa na kahit anong payo ng mga asawa na wag mag-inom, pagdating ng mag-edad ka ng 40 pataas, mayroon ka ng maramdaman sa iyong sarili dahil hindi nga tulad yan sa isang sili na kinagat mo ay alam mo na maanghang ito. Kung isa ka man sa tinamaan sa mga sinasabi ko, so isipin mo na lang na payo lang ito ng isang kaibigan. Huwag kang magalit sa mga sinasabi ko dahil ito ay base lamang sa mga naranasan ko dahil marami talaga na hindi nakikinig. In the end, ang kawawa ay ang asawa pa rin dahil ang mga kaibigan hindi talaga makatulong pag
ikaw ay pilay na. So, habang maaga pa lang ay baguhin mo na ang iyong buhay. Ang kunting oras mo ay ilaan mo sa iyong pamilya dahil pag bandang huli may maramdaman ka na, may malasakit sila sa iyong alagaan ka dahil kung ngayon ay okay pa iyong katawan tapos ganyan ang ugali mo, tandaan mo yung sinasabi ko, maalala mo yung sinasabi ko na tama yung sinasabi ko na dapat makinig sa asawa dahil in the end ang asawa pa rin ang mag-aalaga sa iyo. 'Di ba? Sabihin mo sa akin kung sinungaling ako. Kung may kaibigan ba sa iyo mag-alaga kung once na ikaw ay magkasakit kung hindi iyong pamilya, anak, asawa. Tama, 'di ba? Hindi ko naman nilahat ng asawa ay ganyan dahil sa pamilya talaga ay mayroon talagang pasaway. Mapababae man o mapalalaki man, mayroon talagang pasaway. Hindi talaga perfect ang ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw. At pagkatapos ko na nga hugasan at ikabit ang juicer ay si Maricel naman ay naglaba at pagkatapos ko naman ay nilaga ko yung manok dahil matanghali na ay wala pa akong nilutong manok. So dinaan ko muna, nilaga ko muna yung manok para matanggal yung mga matataba or mga langis-langis. So gagataan ko nga lang pala dito ang manok. So dito nagkayod ako ng niyog. Yes, may kayuran ako dito sa loob ng bahay. May kayuran ako ng niyog. Saka nagbibinta ako dito ng niyog sa loob ng bahay. Bali, ilan lang pala ang nakakaalam na may tinda ako ditong niyog. Salamat nga pala sa aking mga suki ng mga niyog. Sa mga nakaalam ay dito pa rin sila nagpakayo ng niyog. Dito pa rin sila bumibili sa akin ng niyog. Maraming salamat sa iyo. Shout out kay Apple Anshaw, kay Jen, kay Ami, kay Monica, kay Donya, at yung iba pa hindi ko kilala yung mga pangalan nila. Basta siguro nalalaman nila na may tinda akong ng niyog. So dito pa rin ang bumibili. So salamat sa inyo dahil kahit malapit yung talipapa ay dito pa rin kayo bumibili sa akin. Maraming salamat talaga. Shout out din pala kay Ate Sally. So mga dito nga lang pala guys, mga kapbahay lang namin na mababait. Dito din sila bumibili. Malapit lang naman din ang talipapa. Kahit galing na yan sila sa talipapa ay dito pa rin sila sa akin bumibili ng niyog. So thank you sa inyong lahat. Pagkatapos ko ngang kayo rin ang niyog ay pinagaan ko na ng konting-konti lang talaga ng tubig dahil 2 beses ko itong pigaan para makuha ko talaga ang katas ng niyog. Pinas forward ko na lang talaga dito ang aking video guys dahil napakahaba nito, so baka kayo yung nanonood ay maiinip kayo dahil napakabagal at mahaba talaga ito, kaya mas minaigi ko na i-pass forward ko na lang. So hindi naman talaga total ito na mabilisan. So ganito nga pala ako guys, pag nagluto ako ng manok, dinadaan ko muna siya sa mainit na tubig, pinapakuluan ko muna para matanggal yung mga langis-langis, 'di ba? Ang manok ay marami naman talaga yang taba. So ayaw ko yung pagkain ko ay dumidikit sa aking labi yung mga mantika. So kaya ang ginagawa ko ay dinadaan ko muna, pakuluan ko muna siya ng tubig. So ko yung iba guys ay ang manok binabalatan, ako naman hindi ko binabalatan yung manok. Ang ginagawa ko, pinapakuluan ko na lang para matanggal yung mga amoy-amoy tapos matanggal din yung mamantika. So okay lang yan ganyan. Pero pag bandang probinsya, yung mga bagong katay, no need na yung idaan sa pakulo. Direct na yon dahil masarap naman talaga ang bagong katay lalo na pag native. Pero pag dito, kailangan mo talaga idaan siya sa mainit na tubig. Pakuluan mo siya ng slight lang para matanggal lang yung mga mantika-mantika. Dahil ito rin ang nagkukos sa mga maraming sakit. Yung labis-labis na mantika paggamit, dyan din nag-uumpisa ang mga iba't ibang sakit. Hinalo ko na pala dito sa gata ang mga sangkap katulad ng curry powder at saka chili powder, paminta, at dinagdagan ko pa ng 2 sili at ibinuhos ko na lang din doon sa kawali. Kung nakita nyo guys na napakakunti ng aking mantika doon sa pagisa ng bawang, so ganun lang kakunti ng mantika para maluto lang yung bawang, may isa lang, may amoy-amoy lang doon sa ating gata na manok. Hinaluan ko rin pala ng kamuti dahil mayroon pang natirang isang kamuti, kaysa masira hinalo ko na lang dito, pero hindi talaga to siya pwede dito. Ang maganda dito ilagay ay patatas or carrots. Si Maricel naman ay patapos na rin sa kanyang lalaba. Ayan, pinagpawisan ako dahil pag tayo ay nasa kusina ay para talaga tayong trompo. Ito ang ating buhay, paulit-ulit lang. Wala na tayong magagawa.
Pero sa totoo lang talaga maganda talaga yung magtrabaho dahil pag nakatanggap ka na ng sahod ay ang lahat ng pagod mo kusa lang ito mawawala. Masarap magtrabaho. So bago nga pala magtapos itong video guys ay pwede mo itong i-follow ang aking page para mag-updated ka sa aking mga video. Ang mga full video nito ay nasa aking YouTube channel. Maaari mo rin yun i-subscribe ang aking YouTube channel guys. Habang hinihintay ko nga pala ang aking ulam maluto ay umupo muna kami dito dalawa ni Maricel dahil ang gusto ko sa manok ay yung medyo tuyo-tuyo para mas lalo itong lumambot at sumarap. O di ba? Kita mo naman, hindi mo na kailangan sabihin dahil kitang-kita mo na. Ginaya ko lang guys yung asawa ni Idiga. Baka magtaka kayo ano nangyari sinasabi ko. So dito nga pala guys ay kakain tayo. Dahil ako ay wala pa akong hapunan, wala pa akong almusal, diretso tanghalian. Hindi pa naman talaga ako totally gutom, as in gutom na gutom, hindi pa naman. Klaro pa naman yung paningin ko sa isang tao. Char. O nga pala guys, kakain tayo dahil ang sarap ng ulam ko ngayon. Maanghang ito guys, maanghang. Tapos maraming nilagay ko ditong powder na curry. Naghalo ko yung powder na curry at saka chili. So, nag-agaw ang anghang nito. Masarap talaga ito guys. Umiinit to sa iyong tiyan. Nung pagkatapos ko nga dito kumain, ay naramdaman ko yung anghang ng aking tiyan. Umiinit ang aking tiyan. Magana ka talagang kumain pag ang iyong ulam ay maanghang. Silibin mo na ang magbasa. Ng sanggol, matanda at may kapansanan. Pagkain di madaling masira para sa 3 araw. Kumot malinis na damit, kapote, bota, tissue at sanitary supplies. Magdala ng ekstrang pera tulad ng barya. Lubid lamang diyaryo at matibay at malaking plastic bag na lalagayan. First aid kit. Kasama ang mga gamot na pangunang hindunas. Flashlight, kandila, posporo, baterya at silbato. Radyo at baterya. Inuming tubig sa saradong lagayan at mag-ipon ng mga balde o drum. Stop, drop, rule. Sunog. Tiyaking walang leak ang LPG. Batayin ang niluluto. Huwag mag-iwan ang posporo at nakasinding kandila at sigarilyo. Garilyo sa kama. Pag ay overload ang mga outlet at extension cord. Alisin sa bahay ang mga bagay na madaling magliyab, gaya ng mga papel, malangis sa basaan. Maaari malagay ng fire extinguisher sa bahay at alamin ang paggamit nito. Huwag subukin patayin ang apoy sa isang silid kung ang usok ay makapal na ang usok ay maaaring makamatay. Guys, itanday ninyo yung lindol guys ha. Mamaya magyayari yan sa inyo. Yung lahat yung binabasa ko, tandayin ninyo. Anong sabihin mo sa kanila pag maglindol? Anong gagawin pag naglindol? Pag naglindol, anong sasabihin mo? Ano pang ginawa niyo sa school pag naglindol? Drop, cover, hold. Hey guys, good night sa inyong lahat guys. Tayo ay matutulog na pero bago matulog ay tayo ay magdadasal muna. So, si Libby ngayon ang magdadasal. Angel of God, guardian dear, the rulers God, remains me here. Every this day, ye at my side, and light and guard, rule and guide. Amen. 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 Matulog na tayo guys dahil nung oras na si Libby bukas ay may pasok pa. So anong araw bukas? Huwebes. Huwebes na bukas guys.
Tapos pagkatapos ng Huwebes, Biyernes. Maaga tayong matulog dahil maaga din ang pasok ni Libby bukas. So, kailangan natin maagang matulog. Tapos na si Libby mag-pray. So, bukas maaga yan siyang magising. Sila lang man ng dalawa ng papa niya ang gigising sa umaga. Dahil ako, kasarapan pa ng tulog dahil hindi ko alam dahil nagigising ako tuwing alas 3. Kumbaga sa mga matatanda doon sa probinsya ay sa madaling araw, bako na ba? Oh, nga na ang mga tiguang dito sa bukid. Huwag kang malikot sabi. Madabako, nagkadlawong dako. Manustos na. Noon ako, tuwing alas 3 talaga nagigising ako. So para bumalik yung aking antok, nanonood na lang ako sa cellphone. So mga bandang alas 4:30, ayan, antokin na ako. So makatulog na ako niyan. Pagkatapos, sila naman ng papa niya ay gigising ng maaga at magsasaing yung papa niya or quaker lang si Libby, quaker oats, then gatas. Tapos, si papa na niya ang mag-asikaso sa kanya. Init ng tubig, tapos maligo na si Libby. Si Libby lang din ang nag-aasikaso sa kanyang sarili. Ligo, bihis ng damit, ganun. Pagkatapos niyang maligo, siya na rin ang nagbibihis. Pagkatapos magbihis, kain na rin yan siya. Pagkatapos kumain, maglalagay na yan siya ng baby oil sa kanyang buhok. Then, magpabango na rin yan siya. Ang galing ni Libby mag-angat-angat ng kilay, pero hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Tingnan nga ikaw ng Libby. Hindi ko kaya. O, di ba? Oh. Napakataas na, oh. Huwag mong ganun. O, diba? Galing niya. O. Naiiwan yung kabilang kilay. Ako naman, kahit anong iwan ko sa kabilang kilay, hindi ko kaya. First mo na, iganito mo para mag-practice Hindi ka. ko kaya iiwan yung kilay kong isa. Pero sila kayang-kaya nila. Mag-practice ka kasi magganito, tapos ganito. Sabi ko, huwag kang malikot. So, ayan guys. Good night sa inyong lahat. Magandang gabi. Shout out dyan sa Davao. Shout out, Tita Laklak. Shout out kay Maricar Magnasi from Agusan del Sur. And then Shout out dyan sa Canada. kay Lederos Magnasi. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. At kay Bambi. Shout out dyan sa Zamboanga. Mga pamangkin ko, mag-anak ko dyan sa Zamboanga. Shout out dyan kay Jubilin. At saka sa Cebu ko. Tapos kay Ate Reyna dyan. Santa Maria. Tapos kay Ate Reyna dyan. Shout out sa iyo Ate Rina. Na-miss ka na ni Libby. So, ayan guys, hindi kayo makakalimutan ni Libby. Lagi kayong binabanggit niya. Kaya lagi ko rin pinapaalala. Pero yung tinatawag niyang Ate Juan, Ate yun lang Tu. yung naalala niya, yung nasa laban niya si Juby. Tapos si Ate Tu naman ay umuwi ng probinsya. Bumalik sa kanyang mga anak. Tapos, meron kasi yan siyang Ate 1, Ate 2, Ate 3, Ate 4. Ang Ate Miriam niya. Shout out kala Ate Apple, kala Ate Kim. O, shout out daw Ate Kim. Ate Jean. Ate Jen. O, Jen, hindi ka nakalimutan ni Libby. Shout out dyan kay Jen de los Santos. Mami. Shout out dyan kay Ate Hazel. Dyan. Kamusta ka na dyan? Okay ka lang? Bakit hindi mo mapanood ang aming videos? Isamantala, ilang views na hanggang ngayon. Marami na rin nagko-comment dito. Bakit hindi mo ma-open ang, hindi ko alam. Dahil yung iba nga nakapag-comment, hindi naman maaari kahit hindi updated yung Facebook mo, ay hindi mo na makita mo pa rin. Bakit hindi mo makita yung mga videos ko? Ngayon lang to nangyari sa'yo. Bakit hindi mo makita? Kaya nangingi ako sa'yo ng screen record dahil
Hindi mo talaga ako mapaniwala kung wala akong pruweba makita sa'yo. Kaya gusto ko ng pruweba galing sa'yo. Gusto ko makita yung screen record na sinasabi mo na hindi mo pa nakita ang aking post. Dahil kanina pa yung aking post. Siguro mayroon ng 2 hours ago, guys. So, mayroon akong isang viewers, isang followers na hindi daw makita ang aking Hello, battery ko na. videos. Kaya, in-screenshot ko, isinin ko sa kanya. Sabi ko, bakit hindi niya makita? Mayroon na ngang views. Kaya, minisage kita para gusto kong malaman kung ano ba nangyari doon sa Facebook mo. Kaya puntahan mo ang aking page, then i-screen record mo kung talaga bang hindi mo nakita dahil gusto ko ng pruweba, Hazel. Hazel, hindi ako basta-bastang naniniwala na hindi mo nakikita. Hindi ako maniwala na screenshot lang. Gusto ko screen record. Doon ko maniwala sa'yo kung bakit hindi mo makikita ang aking mga post sa aking page. So, gusto kong malaman. So, kung makita mo itong video na ito, i-screen record mo para mapatunayan mo. Para makita ko rin kung hindi mo ba talaga nakita ang aking mga post. Ano to siya, guys, ay top fans ko ito, guys, na followers, guys. Lagi siyang updated sa aking mga post. Kaya sabi ko, nag-PM siya sa akin na hindi daw niya makita ang aking mga videos. Kaya sabi ko, bakit hindi mo makita ang mga videos? Kaya hiningian ko siya, guys, ng screen record para makita ko talaga kung bakit hindi niya nakita ang aking post. Samantalang ilang views na ang nanonood at saka meron na rin doong nagko-comment. No? So, ganun ako. Hindi ako basta maniwala hanggat wala kang ipakitang pruweba sa akin. So, alam na alam yan ni Hazel. So, ikaw, Libby, matulog na dahil maaga ang iyong pasok bukas. So, mag-aral ng mabuti, mag-behave sa school, para pagdating dito sa loob ng bahay ay hindi ang iinit ang aking ulo sa'yo. Naintindihan mo? Kasi alam na alam nila yung, hindi ko yan sila binibibi. Dinidisiplina ko yan sila. Ang kawayan nga, kung baluktot ang kawayan, kaya ngang ituwid. Ito pa kayang mga ugali na ito. So, sa mga ganitong edad, guys, so kailangan yan silang alalay. Alalay na may kasamang disiplina. So, ganon. So, hindi mo pwede hayaan yung kanilang mga ugali dahil madadagdagan yung kanilang ugali. So, kailangan natin putulin ang kanilang baluktot na ugali. So, ganun. So, ayun lang, guys. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, maaari mo itong i-subscribe ang aking YouTube channel, guys. Then, huwag kalimutan i-click ang bell button para maging updated ka sa lahat ng aking mga videos. Para ma-notify ka kaagad pag ako'y nagpo-post ng video. So, huwag kalimutan mag-like and share at mag-iwan ng mensahe sa baba para sa mga sunod na mga video ko. May shout out kita. Shout out nga pala sa mga pumasok sa aking bahay. Maraming salamat sa pagsuporta at sa mga magsuporta pa lang. Bye! Like button rin, guys.